Wala pa rin. Tanong ko. Wala pa rin ma'am. Ilang taon na kaming pabalik-balik ng Cebu, halos pati ang ibang lugar dito sa Visayas ay naikot na namin. Hindi namin mahanap itong si Cynthia Ramos at anak nyo. Pamilya ni Lester. May lead ba kayo? Ma'am Miranda, marami pong Lester sa mundo. Nanlulumo akong umupo sa couch sa sinabi ng informant. Hindi ko na alam kung saan ko hahagilapan si Cynthia at Lester. Hindi ko alam bakit sila umalis sa lumang bahay nila. Ayaw ba ibigay ni Chacha ang anak ko sa akin? Umiyak ako. Gusto ko nang makita ang anak ko. Lumipas ulit ang ilang taon at ganap ng dalaga si Mathilda. Nasa kolehiyo na siya at alam kong high school na ngayon ang anak ko na nasa kay Chacha. Marami nang nagbago. Naghiwalay ang chairman at ang kanyang asawa at ngayon ang unico iho nila na si Jeremy ay sinasanay na para maging sunod na tagapagmana. Mas naging kilala si chairman hindi lang bansa kundi sa buong Asia at bilang matagal nang naninilbihan sa kanya, alam kong malaki ang tiwala niya sa akin at bilang kapalit, tinutulungan ko siyang patakbuhin ang kanyang kumpanya bilang kanyang sekretarya. Dumalo ulit ako sa isang event at kasama ko ang chairman at ang anak niyang si Jeremy. Miranda, there are lots of investors joining this event. We need to pivot our strategy and make sure to win our main goal. I nodded. Jeremy, go with Miranda and you know what to do. But Dad, that's very crucial. The viability of my approach remains uncertain. I don't know kung tama ba itong ginagawa ko. Napatingin ako kay Jeremy. Kailan ka ba matutong bata ka? Sinabi ko na sa iyong paghandaan mo ito. You need to convince Mr. Kang to invest with US. Bakit pa Dad? Plano mo bang magtayo ng hotel sa China? Reklamo ni Jeremy kaya nasipa siya ng dad niya sa puwet. Napailing ako sa dalawa. The chairman just wanted to test his son. Whether Mr. Kang will invest or not to US, hindi pa rin iyon kawalan kay chairman. Fine, ani ni Jeremy at dumiretso sa table kung nasaan si Mr. Kang. Kapag may ganitong gatherings ang mga elites, hindi nawawala ang business proposals and such. Matapos ng pag-uusap ni Jeremy at ni Mr. Kang, umalis ako saglit para magbanyo nang makita ko si Mathilda sa garden, nakaupo at nakapikit. Katabi niya ang kuya niya and they were talking seriously. Hindi ko alam bakit ganoon si Dad. Alam ko naman na ampun ako pero bakit parang sobra na siya? Paano ko ba siya mapapaamo? Umiiyak na sabi ng anak ko. Umalis ako at hinanap ko agad si Oliver. Nang makita ko siya, malalaki ang hakbang ko na nilapitan siya. Mag-usap ulit tayo, nawala ang ngiti sa labi niya sa kausap niya. Excuse me, sabi nito at hinila ako. Ano bang problema mo? Paano mo ba alagaan si Mathilda? Bakit ba ang tigas mo sa kanya? Anak mo siya Oliver, baka nakakalimutan mo. Anong gusto mong gawin ko? Ang maging mabait sa kanya. Ayaw kong magduda ang asawa ko Miranda. Kaya sinasaktan mo ang anak mo. Kaya pinaparamdam mo sa kanya na ampun siya, where in fact hindi siya ampun kasi anak mo naman talaga siya. Anong klase kang amaha? Agad na nanlisik ang mata niya at hinablot ako sa braso. Huwag mo kong sumbatan Miranda dahil hindi ka rin naman nagpakaina. Inuna mo kasi ang landi at kasakiman mo sa pera. Nanubig ang mata ko sa sinabi niya dahil nataman ako. Kung gusto mong tanggapin namin si Mathilda, gumawa ka ng paraan. Ay lapit mo siya sa anak ni Robert. Gusto kong i-engage sila ni Robert sa anak niyang si Jeremy. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Ano? Pag-isipan mo, hindi ka rin naman lugi dito. Si Mathilda mapupunta sa mayaman at respetadong pamilya, ayaw mo ba iyon? Aniya at ninisihan ako bago umalis. Matapos noon, hindi na nawala sa utak ko ang sinabi ni Oliver. Nandoon rin ako habang lumalaki si Jeremy kaya kilala ko ang batang iyon. Mabait si Jeremy at kung siya nga ang makakatuluyan ni Mathilda, makakampante ako. Pag-uwi ko ng bahay, humilata ako sa kama habang nakatingin sa kisame. Napatingin ako sa gilid kung saan, bundok-bundok na ang regalo na naipon ko para kay Mathilda at kay Amelia. Ilang okasyon na ang nagdaan, kailan ko kaya maibibigay ito sa inyo? May tumulo muling luha sa mata ko. Miss na kayo ni Mama, mahinang dulog ko bago pumikit at tuluyang natulog. Pagod na ako. 5:00 ng madaling araw, nagising ako sa tawag ng informant sa akin. I was hoping na good news ang ibibigay niya ngunit hindi.
Sinabihan lang nila ako na posibleng matagal nang wala sa Pinas ang anak ko. Ma'am, hindi kami sigurado pero may nakuha po kaming record ng pag-alis ng mag-asawa na Cynthia Ramos Ocampo at Lester Ocampo kasama ang 3 bata. Mukhang isa po doon ang anak na hinahanap nyo. Ano, saang lugar iyan? Napabangon ako bigla. Nasa Metro Manila po kami ma'am. Hindi po namin kasi mahanap doon sa buong parte ng Visayas ang pinapahanap nyo. Napadpad kayo ng Metro Manila. Teka, paano nyo nakuha ang record? Nagpatulong po kami sa kakilala namin Ma'am Miranda. Ano na pong sunod na gagawin namin? Susundan po ba namin sila? Kumunat ang noo ko lalo na noong marinig ko sa background ang tawa ng isang lalaki. Ako ba pinagloloko nyo? Hindi po ma'am. Totoo po. Napapikit ako. Walang kwenta ang investigasyong ito. Oras na makita ko kayong mga walang hiya kayo, papatayin ko kayo. Binabaan ko sila ng tawag. Manghihingi na naman sila ng pera at balak pa nilang pumunta ng ibang bansa. Mga walang iya, nanginginig ako sa inis at galit sa mga walang hiyang iyon. Pinahiran ko ang luha sa pisngi ko at kinuha ang bag at umalis. Babalik ako ulit ng salay. Hindi ko na alam saan pa hahanapin si Cynthia at Lester. Nababaliw na ako, gusto ko nang makita ang anak ko. Sana naman tulungan ako ng pagkakataon. Ano bang nagawa ko at sobra naman yata akong pinaparusahan? Saan po tayo ma'am? Sabi nung taxi driver nang makapasok ako. Masyado pang maaga pero desperada na talaga ako. Salay po, sabi ko. Tulala lang ako buong biyahe at nakatingin sa labas. Kahit matagalan, ayos lang basta makita ko lang ulit ang anak ko miss ko na si Amelia. Ilang beses ko lang siyang nahawakan, nahalikan. Sandali ko lang napagmasdan ang mukha niya. Napaiyak muli ako sa bigat ng naramdaman ko. Nakalagpas na kami ng Balingasag at malapit na kami sa Salay. Kuya, kahit sa terminal lang po tayo, ang sabi ko. Akala ko ihihinto niya pero hindi. Mas lalong bumilis ang pagpapatakbo ng taxi na ikinalaki ng mata ko. Kuya, ihinto mo na. Tumingin ako sa harapan ng salamin at nakita ko si Pablo na nakangisi sa akin. Pablo, you miss me baby. Paano ka nakalabas? Anong gagawin mo sa Salay? Bigla akong kinain ng kaba at takot. Hula ko kanina pa siya sa nagmamasid sa bahay. Hinihintay na lumabas ako. Sa lalim ng iniisip ko kanina, hindi ko man lang siya napansin. Pablo, ihinto mo ang sasakyan. Mag-usap tayo, kinakabahang sabi ko ngunit hindi siya nakinig. Para ano Miranda? Para ay pakulong ulit ako. Tinalukuran na ako ni Dad. Wala nang saysay ang buhay ko. Hindi ba mahal mo na ako? Magsama na tayo Miranda, hanggang sa kamatayan, aniya at tumawa. Sobra akong kinabahan sa sinabi niya. Ayoko pang mamatay. Ang mga anak ko, kailangan pa ako ng mga anak ko. Agad akong tumayo para agawin ng manubela sa kanya. Gusto ko pang mabuhay. Pablo, tama na. Let go Miranda. Sabi ko naman sayo, akin ka. Akin ka. Nakikipag-agawan ako sa kanya sa manubela, at huli ko napansin na may lalaki na sa harapan namin na nabunggo namin ni Pablo. Sa nangyari, malakas na naapakan ni Pablo ang brake sa gulat ngunit huli na. Sobrang huli na. Puwersahang huminto ang sasakyan kaya nontog siya sa manubela, habang ako ay sa upuan sa harapan. Malakas ang kabog ng puso ko. May nabangga kami. Tumingin ako sa labas at namilog ang mata ko nang mamataan si Edgar, nakahandusay sa kalsada at duguan habang ang isang bata sa tabi ng kalsada, nakasalampak sa lupa, may hawak na supot ng pandesal at umiiyak habang sumisigaw. Para akong tinakasan ng kaluluwa habang nakatingin sa bata. Anak ni Edgar, Pablo, may nabunggo ka, umiiyak na sabi ko. Ngunit matapos makabawi ni Pablo sa pagkakauntog niya, agad niyang pinaandar ang sasakyan paalis, pinapabayaan si Edgar sa kalsada. Parang wala siyang pakialam sa nangyari. Nanginginig na ang kamay ko sa nangyari. Wala akong pakialam Miranda kung sinong mamatay, basta ang importante mapa sa akin ka. Umiiyak na naghalungkat ako ng gamit ko sa loob ng bag. Halos hindi ko na alam ang gagawin. Kinain ako ng konsensya, takot, at awa. Naghanap ako ng bagay na pwede kong gamitin kay Pablo. Nakita ko ang ballpen na siyang gamit ko lagi sa opisina. Agad ko siyang sinaksaksak ng paulit-ulit sa leeg niya sa galit, gigil, at takot ko sa gagawin niya. Nagdilim na ang paningin ko.
Huli na nang namataan ko na babangga kami sa jeep na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pagod na ako. Kung mamamatay na ako dito, sa kabilang buhay ko na lang hihintayin ang mga anak ko. Miranda, kailan ka babalik? Chairman. Bumalik ka na ng opisina. Kailangan kita. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang, Miranda. Yumuko ako. 1 taon ka nang nagpapahinga. Wala na si Pablo. Ligtas ka na. Napapikit ako at nagsimula na namang umiyak. Noong araw na iyon, tumakas siya sa presinto kaya niya ako napuntahan. Noong nagising ako matapos ng aksidente nasa hospital na ako, at ilang araw na walang malay. Hindi ako nakulong sa pagpatay ko sa kanya dahil self-defense ang ginawa ko. Tinulungan ako ni Chairman sa kasong iyon. Ngunit huminto ako sa pagtatrabaho. Hindi na muna ako pumasok at halos 1 taon akong nasa bahay, nakakulong. Huwag mong sayangin ang buhay mo, Miranda. Hihintayin kita, ang sabi niya. Nang mawala si Chairman, agad na sinarado ni Marlon ang pintuan. Maaaring hindi mo na makita si Amelia, Miranda, pero hindi ba may isa ka pang anak? Napatingin ako sa kanya. Ituon mo na lang kay Mathilda ang atensyon mo. Nang sabihin niya iyon, agad na pumasok sa isipan ko ang mukha ng anak ko. Tama, ano bang ginagawa ko dito? Kailangan ako ni Mathilda. Naiyak muli ako. Lumapit si Emisto sa akin at niyakap ako. Tama na ang pagkukulong sa bahay, Miranda, bumalik ka na sa dati mong buhay. Para akong natauhan sa sinabi ni Marlon. Hindi ko naisip si Mathilda. Nagpadala ako sa trauma at ngayon hindi ko na alam anong kalagayan niya. Ligtas ka na, aniya at ngumiti sa akin at binuhos ko sa kanya lahat ng sakit sa loob ko na kahit gusto kong takasan, hindi ko magawa. Araw-araw kong naiisip ang mukha ni Pablo. Ang nasagasaan naming si Edgar kasama noong batang umiiyak na sa tingin ko ay anak niya. Lahat ng iyon, ayaw nila ako tantanan sa isipan ko. Pero si Mathilda, napaiyak akong muli. Hindi ko na alam kung ilang beses ko na siyang pinabayaan. Anong klase akong ina? Bumalik nga ako sa Anderson Locks Hotel. Sinalubong ako ni Chairman at tuwang-tuwa siya na nakabalik ako. Masakit man sa akin pero tinigilan ko na ang paghahanap kay Cha-Cha. Pinapanalangin ko na lang na sana, dumating ang panahon na magkita kami at ng anak ko. Nag-focus ako kay Mathilda at sinunod ko ang sinabi ni Oliver. Nilakad ko ang anak ko kay Chairman na hindi niya napapansin. Iyon na lang ang magagawa ko bilang mama niya. Ang siguraduhing maganda ang magiging kinabukasan niya, ang masigurado na maayos ang magiging katuwang niya sa buhay. Lumipas ulit ang ilang taon at ngayon, nalalapit ng palitan ni Jeremy ang ama niya. Naiinis na ako sa batang iyan. Hindi ko alam saan nagmana, ang sabi ng Chairman. Hindi naman ako pasaway sa ama ko dati. Si Mildred, mabait naman pero itong si Jeremy napaka-sutil. Bakit po, Chairman? Ano pong ginawa niya? Ayon, may natanggap na naman akong report na kahit katulong ng ina niya ay pinapatulan niya. Sobra magrebelde itong batang ito. Naku, Chairman, baka kailangan na ni Sir Jeremy ng katuwang sa buhay para magtino. Tumingin siya sa akin. Sa tingin mo? Tumungo ako. Naniniwala ako na titino si Sir Jeremy kung may maganda, at mabait siyang asawa sa buhay niya. Natahimik ang Chairman. Alam mo tama ka eh. Kasi noong kami ni Mildred, tumano ako dahil sa responsibilidad ko sa kanila. Tama, hahanapan ko siya ng babae na para sa kanya. Ngumiti ako at pumunta ng table ko. Bakit pa po kayo maghahanap ng iba, Chairman? Bakit hindi mo i-consider ang anak ng mga negosyanteng nakakasalamuha mo? Kumunat ang noo niya. Sino ang tinutukoy mo? Hindi po ba may dalagang anak yung mga antenor? Namilog ang mata ni Chairman at bumaling sa akin. Bakit hindi niyo po muna kilalanin ang dalagang iyon? Malay niyo magustuhan niyo siya para kay Jeremy. Hindi sumagot ang Chairman ngunit sa mukha niya, alam kong pinag-iisipan niya ang sinabi ko. Naging matagumpay ang plano ko. Pinakilala ni Chairman ang anak ko kay Jeremy. Kita ko sa mukha ni Mathilda na masaya siya sa nangyayari. Nakahinga ko ng maluwag na kahit minsan, may nagawa akong tama para sa anak ko. Then matapos ang ilang buwan, si Jeremy na ang kasalukuyang namamahala sa Anderson Locks Hotel and Restaurant, at may isang intern na pinapasok sa kumpanya ang Chairman ayon sa utos ni attorney. Mildred. Please treat her well, Miranda. Pakiusap sa akin iyon ni Mildred, habilin ng Chairman sa akin.
Nakatingin ako sa CV noong intern. Caroline R. de la Vega, basa ko sa pangalan niya. Pinanganak noong March 25, kasabayan ng petsa na pinanganak ko rin ang anak kong si Amelia. Maganda at mataas ang grades niya. Kasalukuyan siyang naninirahan sa San Roque ngayon, doon mismo sa bahay ni attorney. Hindi ko alam bakit pero nasasabik akong makita siya. Maaga akong papasok sa opisina ngayon. Alam kong ngayon darating ang intern. Noong makita ko siya sa personal, bahagya pa akong natigilan at lumakas ang tambol ng puso ko. Hindi ko alam bakit, siguro dahil pareho sila ng birthday ng anak ko. Naisip ko sa kanya si Amelia. Sandali kong pinagmamasdan ang mukha niya. Tunay nga siyang maganda. May lahi ba itong batang ito? Sino kaya ang mga magulang niya? Under my supervision, mabilis at madali siyang turuan. Unang araw pa lang, marami na akong pinagawa sa kanya na madali rin naman niyang natatapos. Lihim akong napapangiti sa kanya. Kada tinitignan ko siya, masyado siyang focus sa ginagawa niya. Pwede ko siyang hasain ng mabuti. Malaki ang potential ng batang ito sa kumpanya. What do you think of her? Ang tanong ng chairman nang mag-report ako sa kanya tungkol kay Caroline de la Vega. Magiging asset po siya, chairman, kung maturuan at mag-abayan lang siya ng tama. Pinagsingkitan niya ako ng mata. Minsan lang kita makita na pinupuri ang isang tao, ngumiti ako. Iyon po ang nakikita ko sa batang iyon. Kung ganoon, agad ko siyang kukunin matapos niyang makagraduate. What do you think? Natawa ako. Pwede niyo na po akong palitan. I'm sure, mas magaling pa sa akin ang batang iyon, ang sabi ko. At hindi ako nagbibiro sa lahat ng mga binibitawan kong salita dahil pinatunayan iyon ni Miss de la Vega sa mga kilos niya sa loob ng opisina ni Jeremy. Miss de la Vega, striktang tawag ko sa kanya. Po, Miss Miranda, marunong ka ba gumawa ng formal letter? Tunungo siya, mahusay kung ganoon. Gumawa ka ng email para sa board of directors at sabihin mo ang lahat ng nilagay ko dyan. Binigay ko sa kanya ang papel na sinulatan ko kanina. Nandyan ang agenda, oras at petsa, pati na ang lokasyon. Gawin mo ng walang labis at walang kulang. Naiintindihan mo ba ako? Tunungo siya. Opo, Miss Miranda, aniya. Sige, send mo sa akin pagkatapos. Bumalik siya sa table niya at nagsimulang magtrabaho ulit habang ako ay lihim na napangiti. Natutuwa talaga ako sa batang ito. Pero nabawasan ang pagkagusto ko sa batang ito nang makita ko siyang kasama si Jeremy. Nagbago ang pananaw ko sa batang ito. Nakita ko siyang banta sa kinabukasan ng aking anak. Hindi ko na siya makita gaya ng una ko siyang makita. Sa likod ng maamo niyang mukha, hindi ko akalain na malandi siya. Alam niyang nakatakda na si Jeremy para sa anak ko. Hindi kaya sobra na ang ginagawa mo sa batang iyon, Miranda? Nag-aalalang tanong ni Marlon. Binalaan ko na siya. Sabi ko layuan niya si Jeremy dahil ikakasal na si Jeremy at anak ko. Pero alam mong walang gusto ang batang Anderson kay Mathilda. At bakit hindi niya magugustuhan ang anak ko? Maganda at mabait ang anak ko, Marlon. Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Miranda, sobra ka na. Anong laban noong bata sa'yo? Hindi ako sumagot. Para namang hindi ka nagmahal. Oo, sinaktan ka ni Oliver, pero Miranda naman, bakit? Bakit mo tinatakot ang bata? Hindi ako sumagot at dumiretso sa couch. Hindi ko siya tatakutin kung lalayuan niya ang para sa anak ko. Miranda, magtapat ka nga. Bakit ka ganyan? Nakikita mo ba ang sarili mo sa batang iyon? Hindi ako nagsalitang muli. Nanubig ang mata ko. Miranda, niloko ka ni Oliver, pero yung batang sinasabi mong kabit ni Jeremy, pilit yung pinaglalaban ni Jeremy sa ama niya. Huwag ka namang himasok sa buhay nila. At ano, Marlon? Hahayaan kong masaktan ang anak ko. Nanlaki ang mata niya. Bakit? Sinabi ba ni Mathilda sa'yo na gusto niya si Jeremy? Tumahimik ako. Hindi ba hindi? Nakakasiguro ka ba na gusto niya rin itong ginagawa niya? At anong ginawa mo kanina? Alam mong buntis pero ginamit mo pa ang chairman para takutin ang batang iyon. Sinampal mo pa siya. Natuwa ka ba sa ginawa mo? Galit ko siyang tinignan. Bakit ba nangingialam ka sa desisyon ko? Ginagawa ko ito lahat para sa anak ko. Hindi ako nangingialam, Miranda. Sinasabi ko lang na sobra ka na. Sobra ang pagiging ina mo kay Mathilda to the point na sinisira mo na ang buhay noong isa pang bata. Tumayo ako. Kung hindi mo ko maintindihan, tumahimik ka na lang.
iniwan ko siya at pumasok sa loob ng kwarto ko. Bakit ba pinaggigiitan ni Marlon na mali? Walang mali sa pagiging ina ko kay Mathilda. Totoong gusto ko si Caroline, pero mas mahal ko ang anak ko. Natuloy ang kasal at lumipas na naman ang ilang taon. Naaksidente si Jeremy at nagtatago ngayon si Mathilda dahil inaakusan siya ni attorney na may kasalanan ng lahat. Tumahimik ka Robert naririndi na ako sayo. Nasa office kami, sumugod si attorney dito. At anong gusto mo, Mildred? Pabalay ka ng babae ni Jeremy sa buhay niya. Talaga ba? Paano si Mathilda? Ano bang meron sa malandi at walang kwentang babaeng iyon at pinipilit mo siya sa anak natin? Robert, gumising ka nga. Ayaw ni Jeremy sa kanya. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Tumahimik ang chairman at tumalikod sa dati niyang asawa. Hindi mabuting tao si Caroline para sa anak natin. Narinig kong natawa si attorney sa tinura ng chairman. Kilala mo ba si Caroline? Robert, mabait na bata si Caroline. Pinalaki siya ng maayos ng kaibigan ko. Galit na tumingin ang chairman sa kanya. Kaya mo ba siya ipinagpipilitan kay Jeremy, dahil anak ng ex-boyfriend mo ang batang iyon? Natigilan ako at nagangat ng tingin sa kanila. Robert, walang kinalaman ng magulang ng bata dito kung bakit gusto ko siya para kay Jeremy. Mahal siya ng anak natin kaya bakit ko naman hahadlangan? Tumira sa akin si Caroline, ipinagkatiwala siya ng kaibigan ko sa akin kaya alam kong mabait ang batang iyon. Ngumisi ang chairman. Hindi iyon ang nakikita ko. Kung sino-sinong lalaki ang pinapatulan niya. Paano ka nakakasiguro na mabait siya? Kumunot ang noo attorney. Alam mo, bahala ka. Gagawin ko kung ano sa tingin ko ang tama. Papauwiin ko si Caroline sa bahay ni Jeremy. Siya ang mag-aalaga sa anak ko. At anong gagawin mo? Paano si Mathilda? Hanapin mo sa lalaki niya. Sabi ni Mildred at umalis. Galit na tinapon ng chairman ang lahat ng gamit niya sa ibabaw ng mesa niya. Kanina pa ako nagtitimpi sa narinig ko. Anong karapatan ni Mildred para tawaging malandi ang anak ko? At talagang tutulungan pa niya ang kabit na iyon para bumalik sa buhay ni Jeremy. Hindi ako makakapayag. Ginawa ko ang lahat para masunod ang plano ko. Kinausap ko ang chairman para pabalaykan si Mathilda sa bahay ni Jeremy. Nanggigigil ako sa babaeng iyan. Ayaw ko sa lahat ay pinipirahan ang anak ko, ang sabi ng chairman habang papunta kami sa bahay ni Jeremy para sugurin si Caroline. Naisip ko ang kawawang mukha ng anak ko na harap-harapang niloloko ng asawa niya. Nanggigigil ako, galit na galit ako at gusto ko siyang iganti. Mula nang ma-engage sila ni Jeremy, nakakapag-usap na kami ni Mathilda. May panahon na sama-sama na siya sa akin kung aayain ko siyang umalis na kaming dalawa. Slowly, nababanding ko siya. Kaya alam kong hindi mali ang ginawa ko na ipaglapit sila ni Jeremy. At ngayon, nagbalik ang kabit para sirain ang buhay ng anak ko. Sinong ina ang matutuwa noon? Dalawang magkakasunod na sampal ang ginawa ko kay Caroline matapos niyang sagutin ang chairman. Hindi na rin ako nakapagpigil pa. Ngunit hindi ko inaasahan na dumating ang anak niya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang bata na tinawag ni Caroline na CJ. Hindi ko alam bakit pero nakikita ko si Pablo sa maliit na paslit na batang iyon. Para akong nakakita ng multo at natulala na lang. Nakauwi na lang ako sa bahay ko, ang utak ko ay nasa anak pa rin ni Caroline at Jeremy. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Lumipas ang araw at kumalat ang balita na may tagapagmana na si Jeremy. Gusto na rin niyang makipag-divorce kay Mathilda. Habang ang chairman ay naguguluhan kung bakit sinabi ni Caroline na gusto niyang patayin ang anak niya noon habang nasa sinapupunan pa niya ito. Alam kong malapit na akong mabuko sa lahat ng pagmamanipula ko sa sitwasyon. Ang pinapanalangin ko na lang ay sana, bago ako tanggalin sa trabaho, matulungan ko man lang ang anak ko na magkabalikan sila ni Jeremy. Ngunit mali ako, maling-mali pala talaga ako. Kaya thank you ha, thank you kasi naging tulay ka pala para maging impyerno ang buhay ko. Ang mga salita ni Mathilda na nagpatigil sa akin. Nasabi ko nga na ina niya ako, nalaman niya na totoo siyang ama ng dad niya, pero hindi niya iyon ikinatuwa. Mas lalo pa siyang nasaktan sa katotohanan. Hindi ko alam na sobrang hirap ng dinanas niya. Hindi ko alam na mas lalo ko lang pala pinahirap ang buhay niya. Natanong ko ang sarili ko, anong klaseng ina ako?
Kalat sa maraming tao ngayon ang pagpapahiya ni Oliver sa anak naming si Mathilda. Matapos niya akong sumbatan sa lahat ng naging kasalanan ko sa kanya, naiintindihan ko na si Mildred. Kung bakit importante sa kanya ang kaligayahan ni Jeremy. Dahil noong umiyak si Mathilda sa harapan ko, doon ko napagtanto na hindi pera o kayamanan ang gusto niya. Iba ang kasiyahan niya na hindi ko alam kung ano. Tumahimik ka, wala kang kwenta. Rinig na rinig ng lahat ng tao na dumalo sa party na ito ang sinabi ni Oliver habang dinuduro ang anak namin. Hindi na ako nakapagpigil, nasample ko si Oliver na sana noon ko pa ginawa. Nanginginig ang kamay ko sa ginawa niya sa anak ko. Nagulat silang lahat sa ginawa ko. Naramdaman ko na lang na sinampal ako ng asawa ni Oliver, ngunit sinampal ko rin siya pabalik. Matagal na rin ako nagtitimpi sa babaeng ito. Marami siyang ginawang kasalanan sa anak ko. Alam ko ang mga pinaggagawa niya kay Mathilda at hindi na lang ako basta tatayo at panuurin sila na apihin ang anak ko. How dare you to for hurting my daughter? Sigaw ko sa pagmumukha niya na alam kong ikinagulat niya. Sinabi ko na sa lahat. Wala akong pakialam kung ano ang isipin nila. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maprotektahan ko ang anak ko. Tama na po, rinig kong bulong ng anak ko. Pero hindi ako nagpatinag, kahit ngayon man lang. Kahit ngayon lang, magpapakaina ako sa anak ko. Matagal na panahon na wala akong nagawang mabuti sa kanya. Kahit ngayon lang ay may pagtanggol ko siya sa lahat ng mga nagpapahirap sa kanya. Kahit ngayon lang, sa nakikita ko ngayon, hindi si Jeremy o si Caroline ang naging kontrabida ng buhay niya kundi ako, at ang mga kinagisnan niyang mga magulang. Buong akala ko, sasaya siya kung maraming pera ang magpapalaki sa kanya pero mali ako. Hindi siya binigyan ng pagmamahal na nararapat niyang makuha. Binaliwala siya ng mga antenor kahit ng sarili niyang ama. Ngunit hindi ko inaasahan ang nangyaring kasunod. Nalaman ko na may relasyon pala sila ni Mateo, ang kapatid niya sa ama. Natulala ako habang nakatingin kay Mathilda at sa kuya niya. Napatikip ako sa bibig ko. Kaya ba nagalit siya malaman na totoong anak siya ng dad niya? Nagkagulo na lahat at huli na nang namalayan ko na hinihila na ni Mildred ng anak ko paalis sa kaguluhan, habang kinukuha naman ng mga antenor si Mateo. Sinundan ko ang anak ko. Dinala siya ni Mildred sa kwarto ng bahay na pinagganapan ng event para sa quintuplet. Sumilip ako sa kanilang dalawa sa loob at nakita ko ang anak ko na umiiyak habang yakap ni Mildred. I'm sorry po, ma. I'm sorry po kung naging masama akong daughter-in-law sa inyo, hagulhol ng anak ko. I'm sorry po kung niloko ko po si Jeremy, I'm sorry po kung sinubukan ko po siyang saktan, mga katagang sinabi ni Mathilda kay Mildred. Mathilda, hindi ko sasabihing ayos lang dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa mo noon sa anak ko pero sa nakikita ko kanina, sinasaktan ka ba ng dad mo, hiya? Umiiyak siyang tumatango, gusto mo bang ipakulong natin siya? Umiling ang anak ko. Ayaw ko po, umiiyak na aniya. Mahal ko po ang daddy ko, ma. Kahit pa ganoon ang ginawa niya. Umiiyak ako habang nakikinig sa anak ko. Kahit ang damayan niya ay hindi ko magawa. Anong nangyari kanina? Bakit nagwala si Mateo? Matagal na ba kayong may relasyon? Tumungo ulit ang anak ko. Bago pa po ako ipagkasundo kay Jeremy. Nahulog na po ang loob ko sa kanya, ma. Mahal ko po si Mateo. Noong una kasi, akala ko ampun po ako. Pero kahit nahiya, kahit ampun ka, mali pa rin ang ginawa nyo. Alam ko po, ma. Kaya sinubukan ko pong gawin ang tama. Hindi po ang dad ko ang dahilan kung bakit rin ako pumayag pakasalan si Jeremy. Dahil din po kay Mateo. Gusto ko pong itama lahat ng pagkakamali namin, pero hindi ko pa talaga kayang mahalin si Jeremy at kalimutan siya. Sorry po, ma. Tumulo ang luha sa mata ni Mildred. Tahan na hiha. Napaupo ako sa sahig habang nakikinig sa kanila. Ngayon ko naramdaman na wala pala talaga akong kwenta. Alam niyo ba, sa ibang aspeto ng buhay, humahanga ako sa inyo ni Jeremy. Sabi ni Mildred. Kasi kahit ilang taon na ang nakalipas, hindi niyo pa rin nakakalimutan ang isa't isa. Kahit alam niyong magalit ang mundo sa inyo, sinunod niyo pa rin ang nasa puso niyo. Pinaglaban niyo pa rin ang gusto niyo. At iyon ang hindi ko nagawa noong kaidaran ko kayo. Bakit, ma? Pinunasan ni Mildred nagluha sa mga mata niya. Kung hindi mo kasi na itatanong, hindi ang dad ni Jeremy ang gusto kong pakasalan noon. Tumingin si Mathilda sa kanya. May lalaki akong iniibig noon pero dahil nabuntis ako ni Robert,
Kinalimutan ko na lang ang lalaking iyon. Sino po iyon? Hinintay ko na sumagot si Mildred. Ang totoong papa ni Caroline, nanlaki ang mata ko sa narinig mula sa kanya. Noong bata ako, sa salay kami nakatira noon, biglang lumakas ang kabog ng puso ko, lalo na noong banggitin niya ang lugar kung saan ako tumira pansamantala, at lugar kung saan ko nakilala si Cynthia. Tatlo kaming magkakaibigan dati. Ako at ang dalawang magulang ni Caroline na sina Cynthia at Lester de la Vega. Para akong kinapos ng hininga. De la Vega, si Lester, de la Vega. Napatayo ako bigla, nanlalaki ang mata sa narinig. Ang lakas ng tambol ng puso ko. Ang papa ni Caroline ang dati mong nagugustuhan. Hinakbang ko ang mga paa ko palabas ng bahay at hindi na hinintay na magsalita pa rin Jeremy. Lumabas ako kung saan huli kong nakita si Caroline. Lester, Cynthia, kung ganoon ang babaeng tinutukoy ni Chacha dati, ay si Mildred. Iyong kaibigan nila na nagpakasal dahil nabuntis. Nanginginig ang kamay ko, pati na ang mga tuhod ko. Bumalik sa utak ko lahat. Lahat-lahat ng ginawa ko kay Caroline 7 years ago. Bumalik sa utak ko ang pananampal ko sa kanya. Bumalik sa utak ko lahat ng sinabi ko pati ang mga masasakit na salita. Isa lang ang sinisigaw ng utak ko. Si Caroline, anak ni Cynthia at Lester. Nanlalamig na ang kamay ko, iniisip na baka si Caroline ang anak na matagal ko nang hinahanap. Kaya ba isa sa quintuplet niya ay halos hawig ni Pablo? Kaya ba tuwang-tuwa ako sa kanya noong una naming pagkikita? Kaya ba iba ang nararamdaman ko pagkaharap ko siya? Pareho sila birthday ng anak ko. Kahit iyon ay hindi ko napansin. Ang tanga-tanga ko, nakita ko siya, nakita ko si Caroline na nakahawak kay Jeremy. Habang pinagmamasdan ko siya sa malayo, ngayon ko lang na-realize na ang mata at ilong niya nakapareha ng sa akin. Anak ko si Caroline. Napaatras ako habang napatikip ako sa bibig ko. Sunod-sunod na butil ng luha ang umagos mula sa mata ko. Halos hindi ako makahinga habang pinagmamasdan ang batang noon ko pa gustong makita. Ang batang sabik ko nang makita, sabik ko nang mahawakan. Hugulaw ako at umiyak habang nakasalampak sa lupa. Kinain ako ng takot. Kinain ako ng konsensya. Ang laki ng kasalanan ko kay Caroline. Tumangala ako sa langit. Bakit naman ganito? Anong nagawa ko, Diyos ko? Anong nagawa ko sa batang ito? Ako ang ina, ngunit napagbuhatan ko siya ng kamay ng ilang beses. Tinakot ko pa at sinindik. Ako ang ina ngunit sinubukan kong sirain ang buhay niya para lang masiguro ang kaginhawaan ng buhay ng isa ko pang anak. Napapikit ako at sumigaw. Anong kaparusahan po ito? Bakit niyo ko hinayaan na saktan ang anak ko? Bakit hindi niyo man lang sa akin pinaalam na ang anak na matagal ko nang hinahanap, ay nasa harapan ko na pala?